Kung ginagawa mo ito tuwing bagong taon, nako, baka yan na ang isa sa mga dahilan kung bakit nag-fail ka sa nutrition mo. Every January, ito ang pattern ng mga pasyente. January 1, motivated na motivated si Juan. Tapos gustong-gusto niyang gawin ang lahat para pumayat, magpapababaya ng timbang, magpapaka-healthy, walang asukal, walang kanin, magtatanggal din ng kung ano-ano, puro gulay lang kakainin nila. Araw-araw mag-workout yan, parang nag-o-audition ang mga tao sa pagiging healthiest person alive. And then, pagdating ng January 15, nako, na, pagod na yung mga yan, gutom na, irritable na. Tapos, naririnig ko madalas, lagi na siya sinasabi, parang hindi para sa kanila yung healthy lifestyle na yun. Mga ganyan. Pero, ang totoo, hindi po kayo ang problema. Ang pinaka-common ng mga New Year's mistake ng mga Pinoy ay ang pagkakaroon ng all or nothing mindset. Yun bang iniisip na kapag healthy ka, dapat perfect ka? Yung may isang sablay lamang, pakiramdam mo, failure ka na. Pero ang katawan natin, hindi gumagana sa ganyang sistema. Ang health o kalusugan ay hindi parang ilaw na ganito, na meron kang switch ng on and off, on and off, on and off. Hindi dapat ganun. Dapat yan parang volume, dahan-dahan mo pwedeng itaas at ibaba. Ang katawan natin, mas gumagana kung may kaunting bawas pero consistent, konting galaw pero tuloy-tuloy, konting movement pero kayang isustain ng pangmatagalan. Ang problema kasi natin sa all or nothing mindset, mabilis tayo ma-burnout at kapag ka na-burnout na, mas mahirap nang bumalik. Yan ang totoo. Kaya ngayong January pa lamang, kung ang pakiramdam mo ay pagod ka na, hindi ibig sabihin weak ka. Ang ibig sabihin nun, baka mali ang strategiya mo. Sa clinic, mas nakikita natin kung ano dapat ituro natin na yung strategy, kung ano yung dapat gawin para mas maging consistent tayo sa change. Hindi yung ang bilis mong ma-motivate tapos konting problema lang, demotivated ka na agad. Huwag ganun, kapatid. Mas gusto natin yung mga pasyenteng 80% silang consistent sa buong taon kasi sa 100% nga silang perfect or consistent pero for 2 weeks lamang. Mahirap yung ganun kasi pwedeng mag-rebound din lang talaga agad-agad yung nawala sa kanilang timbang o yung progress nila. Tapos ang mangyayari, so sobra pa yung nag-gain nilang timbang kaysa sa na-lose nila. Again, dapat consistent, sustainable. Kaya naman ang gagawin po natin, magpaparecord po tayo ng daily activities ninyo gamit ang ilang apps para gawin nating accountability and recording yung mga data na naroroon. And then yun ang magiging gauge natin if we are really working towards our goal. Kung madidiskaril man kayo ng kaunti, di gagawa natin po ng paraan para makabalik agad tayo sa tamang daan. Kasi ang tunay na pagbabago, hindi naman talaga dramatic yan. Boring talaga yan. At yan ang totoo. Pero yan yung boring na nagtatagal. Kaya kung gusto mo talagang this year, magsisimula ka na ng change mo, simulan muna natin ang pagsaset ng realistic goals. Hindi kinakailangan na maging ibang tao ka para lang masabi mo na nakuha mo na yung goal mo. Kinakailangan kasi sa katotohanan ng bagay ay mas maging maalaga ka sa sarili kahit kaunti-kaunti lamang. Gets nyo yun? At as always, sana po ay meron kayo natutunan sa video na to. Kung mayroon man, pakishare sa inyong mga kaibigan baka sakaling mas marami pa tayo matulungan. At kung hindi mo pa nagagawa, kapatid, mag-follow ka na rin dito para makita mo agad ang mga susunod nating videos. So, next episode, ingat po.